At sa pagpapatuloy ng ating recap, isang malakas na lindol ang tumama at bumabagsak ang mga gusali na parang Jenga na mali ang pagkakatayo, at biglang may malaking biyak na lumitaw sa gitna ng lungsod at nagmadaling lumapit ang mga tao. Akala mo magvi-video para sa susunod na viral clip, pero nagsisigawan sila nang biglang may mga creepy na matang lumitaw mula sa butas. Ilang segundo lang ay lumabas na ang napakaraming higanteng insekto na parang end of the world na, lubos na sinalanta ang buong syudad. Pero bago pa nagkagulo ay todo kayod na si Kafka na parang nakasalalay ang buhay niya rito at binubuhos niya ang lahat sa bawat training, kahit tapos na ang araw at nagpapahinga na ang iba at nandoon pa rin siya at pinapawisan na parang may final exam sa Kaiju School at teka lang, parang kamukha niya yung isang lalaki na parang mas batang bersyon ni Kafka. Samantala ay dumating si Kokoro para sa sarili niyang espesyal na training at binuksan niya ang pinto. Akala niya seryosong training ang aabutan, pero nakita niyang nakayuko ang superior niya na nakikiusap na pautangin siya. Nakatayo lang siya roon at napaisip kung seryoso ba itong lalaking ito. Iginiit ng lalaki na misteryosong nawala ang laman ng bank account niya pero ang totoo ay ginastos niya lahat sa Yama merch. Pinagalitan siya ni Kokoro na parang nanay na nahuling bumili ng Mobile Legends skins ang anak niya nang walang paalam. Bago pa lumala ang drama ay nagsimulang tumunog ang mga alarma at tumakbo si Mr. Kalbo para magbihis ng panglaban. Sa ibang lugar ay seryoso na si Jen habang sinasabi sa team na kailangang wasakin ang mga kaijo dahil sinira ng mga insekto ang isang mahalagang negosasyon at nagpaalam na siya sa business meeting. Pagputol sa Shinagawa ay ginagawang buffet ng mga higanteng langgam ang lungsod, lubos na kaguluhan ang nangyayari at dalawang magkapatid ang nagtatago at nanginginig sa takot. Sabi ng kuya sa kapatid niya ay magiging maayos ang lahat. Biglang may lumitaw na dambuhalang langgam at tumayo ang bata sa harap nito at parang sinasabing hindi ngayon, tahimik siyang nagdarasal na sana dumating si Narumi para iligtas sila at sa di inaasahan ay dumating ito na parang superhero. Napasigaw sa tuwa ang bata at tinawag si Narumi sa pangalan niya. Pero sinermonan siya ni Narumi na parang dismayado na tatay at dapat Captain Narumi ang itawag nito sa kanya. Pagkatapos sinabihan pa niya yung bata na umuwi at mag-post online ng 10 beses na astig si Narumi, at balik sa labanan ay natapos na ni Namiko at Kashi ang paglilinis sa lugar nila. Sinabi ni Narumi sa lahat na ang kaligtasan ng mga sibilyan ang pinakamahalaga at pagkatapos hinarap niya sina Kokoro at Kafka. Oo, literal niyang tinawag si Kafka na Kaiju number 8 na parang gamer tag, at inutusan silang kumilos at lipulin ang mga kalaban sa zone nila. Samantala ay binabantayan ng mga nerd sa laboratorio ang vital signs ni Kafka na parang isa siyang lumalakad na eksperimento sa siyensya, kasabay nito ay minomonitor din nila ang mga evacuation shelter para masigurong ligtas ang lahat. Lahat stress na stress pero dumating si isa at sinabi sa kanila na mag-relax at ang tanging trabaho nila ay wasakin ang mga kaijo, walang pressure daw at magkakatuwang ang mga sundalo na parang bihasang team, habang ginagabayan nila ang mga kaijo papunta sa lugar kung saan sila dapat lipulin. Doon naghihintay si Kokoro na may hawak na battle axe na parang galing sa fantasy game, hindi siya nagsayang ng oras at sumugod agad at tinadtad ng husto ang mga higanteng langgam na ikinagulat ng lahat. Pero hindi pa rin kontento si Kokoro at gusto pa niyang lumakas at sa isip niya, kulang pa ang lakas ng atake niya kumpara kay Ashiro at malayo pa rin ang bilis niya kumpara kay Hosa. Kaya dumiretso lang siya sa pagwasak ng kaiju isa-isa na parang isang army na siya lang mag-isa, na ikinainis ni Captain Shinano. Pilit na kalmado si Shinano pero halatang nainis at bigla na lang sumugod ulit sa laban, parang sinasabing hindi niya hahayaang maagaw ng batang ito ang kanyang spotlight at ang iba namang sundalo, parang sige laban kung laban at sumugod na rin na todo pakitang gilas na parang paligsahan. Habang nangyayari yun ay sinabi ni Hagawa kay Narumi na baka mas malakas na si Kokoro ngayon kaysa noong rookie pa siya. Sumagot si Narumi na oo mas astig siya noon at ngayon ay sobrang kaguluhan na ang sitwasyon lahat nagkakandara pa dahil ang mga higanteng langgam, na dati ay nananatili lang sa ilalim ng lupa na parang nagtatago sa ex nila. Biglang lumitaw para maghasik ng lagim at ang masama pa na parang hindi sila umaasta ng normal. Kaya ang lahat may kutob na may kakaiba at naalala nila ang insidenteng nilusob ng mga kaijo ang base sa Tatikawa, mukhang may naguutos sa mga langgam na to.
Si Kafka ay todo effort na maging kaiju killer kaso kabadong-kabado siya kasi alam niyang may mga nakamasid at sobrang taas ng pressure, kapag pumalpak siya ay tapos na ang lahat at doon ay sinubukan niyang gamitin ang mga kapangyarihan niya bilang kaiju, pero parang sinusubukan niyang labanan ang oso gamit lang ay kutsara. Walang epekto sa mga langgam at natatakot si Kafka na mag-transform ng buo bilang kaiju, dahil nung huling beses na ginawa niya yun ay bogbog ang inabot ni Isawa subalit alam din niya na kapag nag-alinlangan siya ay tiyak na siya ang matatalo, kaya't handa na sana siyang mag-transform pero laking gulat niya na palpak. Nabigo siya sa pinakawalang kwentang paraan na parang aso siyang nagtataka habang pinapanood ang tennis, nagkakagulo ang mga siyentipiko at sigaw ng sigaw na hindi nagtatransform si Kaiju number 8. Si Kafka naman ay napatanong kung bakit di niya magawa tapos biglang bam, may lumitaw na bagong malakas na kaiju signal na doon mismo sa kinatatayuan ni Kafka, at sino ang dumating malamang si Kaiju number 9 at mukha siyang bagong nag-level up na pangit. Tanong agad ni number 9 na kung ito ba si Kaiju number 8, si Kafka naman ay sobrang litong-lito at iniisip kung naaamoy ba talaga ng halimaw na to ang mga kaiju o anuman. Bago pa siya makapag-isip ng maayos ay umatake na agad si number 9 at si Kafka ay napaisip na parang ang bastos naman. Sinubukan ulit ni Kafka na mag-transform pero wala pa rin at palpak na naman at nasa panic mode na ang mga siyentipiko, nagpapadala na ng emergency signal kasi malapit nang mawalan ng kontrol si Kafka at ayaw nilang mapasakamay ang ganong peligro. Si Narumi naman ay chill lang at sabi niya na siya na ang bahala sa number 9 na yan. Pero habang papalapit siya ay panibagong sorpresa at doon ay biglang naghiwalay si number 9 na parang isang masamang magic trick. Si Narumi naman ay napaisip teka dalawa ba talaga tong mga to o may memo siyang hindi nabasa. Bigla na lang lahat ng mga kaijo na pinabagsak kanina at ayon bumangon muli na mas malalakas pa kaysa dati. Parang pangit na sequel na walang may gusto at nagpapanik na ang mga sundalo dahil mabilis nang nagiging parang monsterized na basurahan ang sitwasyon. Nakita ni Narumi kung gaano kalakas si number 9 at alam niyang sobrang hirap ng laban na to. Nang makita ng mga sundalo na bogbog na si Kafka na sinubukan nilang tumulong, pero wala silang laban na parang langgam lang sila kay number 9 na pinatalsik lang sila na parang wala lang, hirap na hirap si Kafka at pilit pa rin niyang sinusubukang mag-transform, pero hindi talaga siya tinutulungan ng katawan niya. Samantala sa command center ay pinapanood ni Isa ang lahat habang ang general ay nagsabing, siguro huwag ka munang gumalaw ngayon at oo ay ayaw nilang magkaaberya kung sakaling mawalan ng kontrol si number 8, si Isa naman na parang gets ko naman pero may kakaiba talaga sa nangyayaring ito. Balik sa labanan ay muntik nang mapatay ni number 9 si Kafka at ipadala siya sa Kaiju Graveyard in the Sky pero boom, dumating si Kikaro sa tamang oras at hinati si number 9 sa dalawa gamit ang kanyang sandata, pero hulaan mo nag-regenerate si number 9 na parang wala lang. Sabi ni Kikaro na wag kang mag-alala at ako na bahala rito, handang tapusin ang laban pero biglang lumitaw ang clone ni number 9 at hinarap si Narumi, sabi ng clone na uunahin kitang tapusin at pagkatapos ako naman kay number 8. Tiningnan lang siya ni Narumi at binanggit na siya ang captain at isa lang siyang sundalo at alamin nito ang lugar niya, pero syempre ay hindi naman uupo lang si number 9 dahil sa umatake siya kay Narumi at doon na uminit ang ulo ng kapitan. Nag-full beast mode si Narumi at sinimulan niyang wasakin ang paligid, ipinapakita kung gaano kalakas talaga siya at habang nangyayari ang lahat ay pinapanood lang ni Isa at iniisip na ito mismo ang klaseng pagsubok na kailangan ng bagong henerasyon.